Ask ko lang po yung mga verses para sa mga kumokontra sa Nazareno. Isa na dyan, yung talata na mabasa sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Yun, common talaga yan na ginagamit ng mga anti-Catholic. Ang kaugnay sa sacred images, yun ang ginagamit nila. At hindi lang yan, yung prosesyon, yun din ang tinitira nila dahil sa Nazareno, merong prosesyon. At kung tignan natin ang mabasa sa Psalm chapter 45 verses 15 up to 17, may mabasa tayong prosesyon diyan. Yung sabi nila, bakit grabing mga tao na sumusunod sa imahe? Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7, yun ay paalala sa ating Panginoong Hesus. Noon nga may prosesyon na nangyari kung gamitin natin ang New Living Bible sa Matthew chapter 21 verses 9 up to 12. He was in the center of the procession, and the crowds around him were shouting, "Praise God for the Son of David. Bless the one who comes in the name of the Lord. Praise God in the highest of heaven." The entire city of Jerusalem was stirred as he entered. "Who is this?" they asked. And the crowds replied, "It's Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." So, may prosesyon sila sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. No, makita natin. Pero ito ang palaging inaatake nila. Pero sabi nila, bakit maitim? Nagiging negro ba ang ating Panginoong Hesus? Well, kung ang kulay na naman ang kanilang gagamitin, parang di yata nila nabasa ang awit ni Solomon, Kapitulo 1, versikulo 5. "Ako'y maitim, ngunit kahalina." Yun ang mabasa natin dahil gusto sila letra por letra kasi. No? So, ilan lang yan sa mga talata sa Biblia na pwede nating gawing sagot sa mga kumukontra sa kapistahan ng Poong Nazareno. At kaugnay naman sa mga panyo, pwedeng gagamitin mo ang Gawa Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 12. Then makita natin diyan na mga tao ay gumagamit ng panyo at napadaiti ito sa katawan ni San Pablo noon. At yung panyo na yan ay nakapagpagaling sa mga may karamdaman at nakapagpaalis pa ng demonyo. So, yun, makita natin yan sa Gawa Kapitulo 19, 11, 12, kapatid. Thank you po. Ayun lang po. God bless you po sa lahat. Thank you.